Kita sa videong inilabas ng grupong Houthi kung paano umano nila pinalubog ang bulk carrier na Eternity Sea sa Red Sea. Sa video namang inilabas ng isang maritime security firm, kita ang pag-rescue sa mga sakay ng barko. Mula sa dagat ay umakyat sila sa lubid na hagdan ng isa pang barko at hinila ng mga tripulante nito. Mahigit 24 oras sila sa tubig ayon sa mga nag-rescue. Umakyat na sa 8 Pilipino ang nailigtas ayon sa Department of Migrant Workers. Tugma naman ang itsura ng nasa video sa itsura ng Eternity Sea ayon sa Reuters News Agency at kinumpirma ng United Kingdom Maritime Trade Organization ang paglubog nito ayon sa Defense Attaché ng Pilipinas sa Bahrain. Ayon kay Undersecretary Bernard Olaria, nakatanggap na rin sila ng report na Pilipino ang 2 sa 3 naiulat na namatay sa pag-atake bago pa lumubog ang barko. Pero sabi ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak sa palasyo, hindi pa nila alam kung ano ang lagay ng 13 sa 21 Pilipinong sakay ng barko. Ang inaalam ngayon ng DMW kasama ang Department of Foreign Affairs ay kung totoo ang impormasyong galing umano mismo sa Houthi na hawak nila ang mga tripulanteng sakay ng Eternity Sea na inatake nila. This is something that is yet subject to confirmation, and we're working closely with the SecTes, Lazaro, and the DFA along these lines. Suspendido na aniya ang Licensed Manning Agency sa Pilipinas ng Eternity Sea, pati na rin ang principal o yung may-ari ng barko. Base sa mga nauna ng Department Order ng DMW, pinaiiwas na ang mga barkong magsasakay ng mga Pilipinong tripulante sa pagdaan sa Red Sea at Gulf of Aden. Pero ang lumalabas daw sa inisyal na impormasyong nakuha ng DMW, naglabas-masok ito sa mismong mga bahagi ng dagat na itinuturing ng delikado. Hiningan namin ng pahayag ang Manning Agency ng Eternity Sea sa kanilang opisina sa Pilipinas, pero ipauubaya raw muna nila ang anumang sagot at impormasyon sa DMW.